chapter 43, verses 1 to 3a. Isaiah chapter 43, verses 1 to 3a. But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name, thou art mine. When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Savior. May the Lord bless the reading as well as the hearing of His holy and infallible word. Do not be afraid, you are not alone. Mga kapatid, naitanong na po ba natin sa ating mga sarili kung nasaan ang Diyos sa mga panahong nangungulila tayo? Naitanong na po ba natin sa ating mga sarili kung nasaan ang Diyos sa mga panahong pakiramdam natin ay pinakakailangan natin ng kasama? Kapag napapangibabawan tayo ng mga pag-aalinlangan at pangamba, nasaan siya? Sa gitna po ng ating mga pagdurusa, sa mga panahon ng ating kadalamhatian at panahon ng matinding kabiguan, kapag nangyayari na sa atin ang mga kinatatakutan natin, kagaya ng ating mababasa doon sa Job chapter 3 and the verse is 25, for the thing I greatly feared has come upon me, and what I dreaded has happened to me. Gaya po ni Job, natatakot marahil tayo na dumating ang panahon na tayo ay mawawalan ng pagkukuhanan. Natatakot tayo na dumating ang panahon na tayo mawawalan ng kakayahan, mawawalan ng lakas. Natatakot tayo na dumating ang panahon na tayo ay mawawalan ng mahal sa buhay, mawawalan ng pag-asa. At yan na po mismo ang nangyari kay Job. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa bawat isa na nalalaman niya ng Diyos. Nalalaman po niya na darating ang mga panahong babalutin tayo ng takot. Nalalaman niya na darating ang panahon na mapapangibabawan tayo ng kawalan ng katiyakan hanggang sa tila hindi na natin maaninag ang kanyang presensya at hindi na natin madama ang kanyang pagsama sa atin. Yung po bang parang ang layo-layo ng Diyos? Yung po bang pakiramdam natin na tila tuluyan na tayong iniwanan ng Diyos? Nalalaman po ng Diyos na may darating na mga sirkumstansya sa ating buhay. Uulitin ko po, may darating na mga sirkumstansya sa ating buhay na matutokso tayong magtanong kung talaga bang iniibig niya tayo. Matutokso tayong magtanong kung talaga bang kumakalinga siya sa atin. Nililinaw po ng mga banal na kasulatan na hindi man tayo exempted bilang mga mananampalataya mula sa gayong mga pagdurusa. Uulitin ko, hindi tayo exempted
bilang mga mananampalataya mula sa gayong mga pagdurusa. Hindi man gayon, hindi naman po tayo mag-iisa sa pagharap sa mga ito, sapagkat kasama natin siya. Malinaw po yun dito sa ating text. Muli, going back sa Isaiah 43 verse 2, when thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, lahat ng ito ay mga representative na lahat ng mga circumstances, mabibigat na mga circumstances na pwedeng daanan natin. At pag nangyayari na yon, again, when thou passest through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. And then doon sa beginning part ng verse 5, fear not. At muli niyang uulitin, for I am with thee. So brethren, no matter how difficult and no matter how dark the season we find ourselves walking through, rest assured that God is with us. He promises to meet us in our pain. Again, He promises to meet us where? In our pain. He promises to help us. Ano po sabi sa Isaiah chapter 41 verse 10? Fear thou not. Again, nandun po kasi ang realidad na pwede tayo talagang mapangibabawa ng takot. Kaya paulit-ulit, fear not, fear not, fear thou not. Bakit? Again, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Iba-iba po kasi ang direksyon na pwedeng panggalingan ng magdadala ng takot sa atin. Paano kung magkasakit ako? Paano kung tumanda akong mag-isa? Paano kung iwanan ako ng mahal ko sa buhay? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Walang katapusan ang pwedeng panggalingan ng takot sa ating mga puso. Kapag dumarating ang mga panahong nauubusan na po tayo ng sasabihin, nangyayari po ba sa inyo yon? Na dumating kayo sa panahon na wala na kayong salitang mausal. Sa halip po, napapalitan na lamang ito ng mga hibik at ang mga patak ng luha mula sa ating mga mata na madalas ni hindi na nga po natin namamalayan. Malalim na po ang pagkadama ng kalungkutan kung sa halip na ikaw ay magsalita sa harapan ng Diyos, manalangin sa harapan ng Diyos, ay humihibik ka na lamang at umiiyak ka na lamang sa Kanyang harapan. Pag nangyayari po yan, maaalala naman natin na hindi ito nalilingid mula sa pansin ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang sabi ng Psalm 56:8? You keep track of all my sorrows. Amen? You keep track of all my sorrows. You have collected all. I have capitalized those words sa aking kopya. You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your battle. Ganon kadetalyado ang pagtingin at pagpapahalaga at pagkalinang nga ng Diyos sa atin. Kailan yan? Sa mga panahong inaakala mong pinakamalayo siya. Sa mga panahong inaakala mong iniwanan Kanya. Sa wikang Filipino, parehong referensya, Psalm 56:8, nalalaman nyo ang aking kalungkutan, napapansin nyo ang aking mga pag-iyak,
hindi ba't inilistan nyo ito sa inyong aklat? Dito po sa ating passage, anong encouragement ang ibinibigay sa atin upang huwag tayong mapangibabawan ng takot at upang huwag tayong mapangibabawan ng pangamba? Balikan po natin ang Isaiah 43 verse 1. But now, thus saith the Lord that created thee, O Jacob, he that formed thee, O Israel. Naalala nyo, minsan, in-illustrate ko sa inyo, habang nagpapakuha ko ng mga laboratory sa NKTI, yung particular na araw na yon, parang sobrang ang dami-daming nagpapakuha ng lab. Ang regular na bilang ay around 300, siguro mga nasa 400 nung araw na yon. Nagkakagulo sa laboratory dahil ang dami-dami. So, ibig sabihin, napakahaba ng pila. At tinatawag lang ang bawat pasyente by name. Patient 101, patient 102. Please proceed to, ang tawag dun? Cubicle number 5, etc., etc. Pero for some reason, noong mga panahon na yun, sobrang malungkot ako dahil hindi pa ako nakakatagpo ng match sa aking kidney. You all know my story. Sobrang nagpipiti party ako. And all of a sudden, imbis na patient 175, ang sabi noong tumatawag ng medtech, patient Enrique Hernandez. Enrique Hernandez, please proceed. Parang bigla akong binuhusan ng malamig na tubig na parang bang sinasabi ng Diyos, kung akala mo ikaw ay lumubog na sa karamihan at hindi na kita napapansin, hindi kita tatawagin by number, I will call you by name. Enrique Hernandez, hindi nalilingit sa akin ang lahat ng mga pinagdadaanan mo. At maaaring gayon din ang iyong kalagayan, kapatid. Again, but now, thus saith the Lord that created thee, O Jacob, he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee, I have called thee by thy name, thou art mine. At higit pa sa ating particular name, sa ating given name, Enrique Hernandez, higit pa doon, mga kapatid, ang pangalan nating ibinigay ng Diyos, maya-maya malalaman natin, that will definitely bring us encouragement. Pero pansinin natin, paano po nagsimula ang kabanatang ito? Ano uli ang sabi? But now, thus saith the Lord. Sa Filipino, ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon. Itong katagang ito, but now, o ngunit ngayon, itong mga katagang ito po, ay nagsisilbing hudyat sa malaking pagbabagong dumarating. Ikinukumpara ni Prophet Isaiah ang pagkakaiba ng kasalukuyan nilang kalagayan sa katubusan na gagawin ng Diyos. You see, kasalukuyang dumaraan ng Israel sa napakatinding kabigatan sa mga panahong ito. At ito po ay dahilan sa maraming nagawang kasalanan nila laban sa Diyos. Ipinagpalit po nila ang tunay na Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang dahilan kung bakit sila nasadlak sa ganong miserableng kalagayan. Lumihis po sila. Humiwalay sila sa landas na matuwid sa mga mata ng Panginoon. At ang tanong, kasi yung but now, tinuturo tayo pabalik sa context doon sa mga talata before Isaiah 43. Ano po makikita natin dito sa Isaiah 42, sa mga dulong talata ng Isaiah 42? Ang sabi po, ito'y tanong, who among you will give ear to this? Who will hearken and hear for the time to come? Who gave Jacob for a spoil and Israel to the robbers? Did not the Lord, He against whom we have sinned?
For they would not walk in these ways, neither were they obedient unto his law. Therefore he hath poured upon him the fury of his anger, and the strength of battle, and it hath set him on fire round about. Yet ye knew not. Yun ang malungkot. Hindi nila alam ang pagkilos, hindi nila alam ang paggalaw, hindi nila alam kung anong ginagawa ng Diyos. And it burned him, yet he laid it not to heart. Hindi sila nagsasagawa ng pagbubulay-bulay. Bakit ko dinadaanan to? Bakit ako? Bakit nangyayari ito sa akin? May nakikinig ba? Yan po ang tanong ng propeta. Sapagkat tanging ang may taingang nakikinig ang makakaunawa. Kaya sabi niya, who among you will give ear to this? Tanging sila makakaunawa sa katanungan doon sa verse 24. Who gave Jacob for a spoil and Israel to the robbers? At dahil hindi sila nakikinig at dahil hindi nila nauunawaan, mali ang kasagutan ng marami sa kanila. Inakala nila na kung bakit sila nandoon sa ganung kalagayan nung panahon na yon, ay dahil sapagkat makapangyarihan lamang talaga ang mga Diyos-Diyosan ng kanilang mga kaaway. Inattribute nila yung kabiguan nila sa sobrang kapangyarihan ng mga Diyos-Diyosan ng kanilang mga kaaway. Yan po yung Babylon, as you all know. At dahil lubha silang makapangyarihan, kaya't nagawa ng mga itong ipagwagi ang laban sa Israel. Kaya nilinaw po ng propeta, no! What you people have suffered have been brought upon you by your own God, against whom you have sinned. Ano sabi ng talata? Again, going back sa Isaiah 42:24, who gave Jacob for a spoil and Israel to the robbers? Did not the Lord? Ang Diyos sa kanyang kapangyarihan, oo, ang umapis sa kanila, oo, ang nagdalang biyag sa kanila, ay ang Babylonia. Pero ang kapangyarihan ng Babylonia ay nasa mga kamay ng mas makapangyarihang Diyos. God did it. You see, God did it. Walang excuse na inoffer ang prophet Isaiah. Walang hesitation niya na isinalaysay. Walang apology. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ang sobereno. Siya ang nasa trono. Nasa gitna siya ng lahat ng iyong dinadaanan. Hindi lamang mga pagtatagumpay, kundi maging ang kabiguan, kundi maging ang mga pagluha. Sinabi nga po ni Edward Young, and I quote, God is in control of all things. Upon His people, He can bring times of blessing and refreshment, but also suffering and punishment. If He hands them over to the robbers, there is none that can deliver but He Himself. And that's precisely the point. Dinadala tayo ng Diyos, niluloob ng Diyos na dumating tayo sa puntong wala ka ng ibang mabalingan, wala ka ng ibang makapitan. Upang maintindihan mo, siya lang, walang iba ang pwedeng magbigay sa iyo ng deliverance kung ano man ang dinadaanan mo. So malinaw po sa pangyayaring ito na naipakita ng Diyos ang kanyang hustisya. Kung patuloy kayong lalayo sa akin, hindi ito makakabuti sa inyo. Pero ngayon ay ang mabuting balita. Handa na niyang ipamalas ang kasaganaan naman ng kanyang mga kawaan.
Nabayaan niyong magsagawa ako na isang mabilis na segue. Mga ilang araw na po, pero related pa rin dito sa ating mensahe. Mga ilang araw na po ang nakararaan, ang mas nakababata kong pinsan ay namatay. Namatay po siya sa atake. At sa panahon ng kanyang funeral, natawag ang aking pansin sa sinabi ng priest. Pagkatapos niya i-quote ang Job chapter 1, "The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." Pagkatapos niya itong salitain, ay nagsabi siya, pinapaalala ko sa inyo mga kapatid, wika niya, walang kinalaman ng Diyos sa lahat ng sinapit ng kapatid nating ito. Walang kinalaman ng Diyos sa karamdaman, walang kinalaman ng Diyos sa kabiguan. Sadyang makapangyarihan si Satanas. Kaya nangyari ito. At natawag ang pansin ko sa deklarasyon na yon. Mapapatanong ka, kung walang kinalaman ng Diyos sa mga pangyayari sa buhay ni Job, sapagkat yun ang referensya. Sabi ko nga, all you have to do is to reflect upon the very verse that you have just cited. The Lord gave, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Pero he missed that one. Amen? Maaring intentionally miss that one. Kung walang kinalaman ng Diyos sa mga pangyayari sa buhay ni Job, ano ginagawa niya? Nanonood siya? Gustong tumulong ng Diyos pero wala siyang magawa? Lalabas, mahina ang Diyos. Lalabas, nakatali ang kamay ng Diyos. Hindi yan ang Diyos na ipinapakilala ng banal na kasulatan. Ang Diyos na ipinapakilala ng banal na kasulatan ay gumagawa ng lahat ng kanyang kalooban. Sa langit, sa lupa, sa karagatan, siya ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono. And none can stay his hand or tell him, what are you doing? Pero para makatulong marahil kailangan nating balikan ang bahaging ito. Maalala po ninyo na ang ating Panginoong Diyos doon sa Book of Job ay may malinaw na unawa na ang taong ito, si Job, ay may katapatan sa kanya, na pinagpapahalagahan siya. At mula diyan sa premise na iyan ay nagtanim si Satanas ng isang pag-iisip o kaisipan. Anong sabi po ni Satanas doon sa Job chapter 1 beginning verse 9? Then Satan answered the Lord and said, that Job fear God for naught? Natatakot pa ang Diyos para lang sa wala, for nothing? Has not thou made an hedge about him? Yan ang dahilan. Kaya kanya sinasamba. Yan ang dahilan. Kaya kanya pinagpapahalagan. Has not thou made an hedge about him and about his house and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. But put forth thine hand now and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. So yun ang hamon ni Satanas. Kaya kanya sinasamba, kaya siya nagtatapat sa iyo, nakikinabang siya sa iyo. Subukan mo saktan, subukan mong galawin siya. Tignan natin kung sasambahin ka pa rin niya. Hindi kaya sumpain ka niya sa iyong harapan? He will curse you to thy face, to your face. So in so many words, ang insinuation ni
ang insinuation ni Satanas. Purely selfish ang motivation ni Job sa paglilingkod sa Diyos. Sinasamba niya ang Diyos dahil sa mga kapakinabangan nito na natatanggap mula sa Kanya. Nakakatakot mang sabihin, pero maaaring sa maraming pagkakataon, tama ang paratang na yan pagdating sa ibang mga tao. Pero hindi pagdating kay Job. Magsagawa rin tayo ng pagbubulay-bulay. Panginoon, bakit kita sinasamba? Bakit ba ako naglilingkod sa iyo? Dahil binibigyan mo ako ng maginhawa at marangyang kalagayan sa buhay? Paano kung aalisin niya lahat ng ito? Papatuloy ka pa rin po ba? Yan ang napakahalagang tanong. Sa maraming pagkakataon bilang inyong pastor, maraming beses ko nang nakita na kapag tinanggal na lahat ang saklay na nagpapatibay sa atin, bubuhal tayo, isusumpa natin ang Diyos, lumalamig, lumalayo sa Diyos. Sa maraming pagkakataon, hindi sa lahat ng pagkakataon, pero nasaksihan ko na maraming beses. Hahanapin mo, hindi mo na mahagilap. Bakit? Wala nang pakinabang, quote-unquote, sa Diyos. Again, maaaring totoo yan sa maraming mga tao. Pero hindi gayon pagdating kay Job. Matuwid ang kanyang puso. Nang mawala na ang lahat sa kanya, ganito ang namutawi mula sa kanyang labi sa gitna ng kasawian. Again, hindi siya sumasamba dahil comfortable ang lahat. Hindi siya sumasamba sa Diyos dahil pleasant ang lahat sa gitna ng kasawian. Anong sabi niya? Again, going back to Job chapter 1, beginning verse 20 or verse 20. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshiped and said, pagkatapos tanggalin ang lahat sa kanya, naubos ang ari-arian niya, namatay ang lahat ng kanyang mga anak. Sabi ko nga, kapatid na Roman, may itinira. Yung asawang bunganga ng bunganga, yun ang itinira ko. Sayang. Mamaya sa couples night siguro yan. Kasama yun sa parusa. Brother Marvin, ba't ganyan ang tawa mo? Parang seryoso kang masyado sa tawa mo, brother. Praise be to God. Ayaw kong gumawa ng away. Nagbibiro lang ako, Sister Shamil. Hindi tumatawa si Brother Marvin. Seryoso siya habang tumatango. Again, then Job arose, Job 1:20. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave. The Lord. Hindi mo napansin? The Lord, meaning the faithful God, the covenant-keeping God, Yahweh, the Lord, tapat siya. Pero ano ang context ng katapatan ng Diyos? He has taken away, sabi niya. The Lord gave and the Lord had taken away. Blessed be, worship be, glorify be the name of the Lord. The Lord gave, the Lord had taken away. Oo, nandun si Satanas, na siyang talagang aktual na may gawa ng kasamaan. Nandoon ang mga Chaldeans, nandoon ang mga Sabaeans, nandoon ang natural calamities. Oo, lahat ng yon ay nandoon. Pero tumanaw si Job ng mas malayo pa kaysa doon. Nakikita niya mula sa malayo, hindi kayo lang, hindi ang mga ito lang ang siyang may hawak ng aking destiny. May Diyos. At nagdadala yon ng katiwasayan sa ating puso. Amen?
na hindi nasa masamang pag-iisip lang nakasalalay ang ating buhay. May Diyos. Walang pag-aatubiling kinilala ni Job na ultimately ang kanyang Diyos ang nasa likod ng lahat ng mga ito, maging ang kanyang mga kabiguan. At upang bigyan diin na hindi nagkamali si Job sa ganitong conclusion, anong sabi ng talata doon sa verse 22, Job 1, in all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Amen? Tama ba ang ating theology? Sabi ng Job 1:22, oh yes. Para bagang hindi pa sapat ang lahat, muling in-inflict ni Satanas ng kasamaan si Job. Binigyan niya siya ng karamdaman, ng pigsa mula ulo hanggang paa. At sa gitna ng lahat ng ito, napakasobra ng miserable, amen? Sobra ng kaawa-awa. I still remember si Lala, yung aming bunsong kapatid, habang nagdadaan sa cancer, ang hina-hina niya, sapagkat dumadaan siya sa chemotherapy, at sa gitna, nagkaroon pa siya ng bulutong mula ulo hanggang paa na sobrang hapdi, na sobrang kirot. Wala kang magagawa kundi umiyak na lang sa Diyos. Panginoon, ang dami naman pwedeng magkabulutong. Ba't naman yung may cancer na mapakahina ng katawan? May mga pagkakataon na hindi mo mapagtugma-tugma. Kaya napakahalaga po na i-fix natin ang ating mga mata sa Diyos sa halip na sa ating kasalukuyang dinadaanan. So mula dito, pigsa mula ulo hanggang paa, ano ang response ni Job? Doon po sa chapter 2, Job 2 verse 9, then said his wife unto him, thus thou still retain thine integrity, curse God and die. But he said unto her, thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? At muli, nililinaw na hindi nagkamali si Job sa kanyang unawa. In all this, did not Job sin with his lips? Nagkakamali po si Satanas sa kanyang sapantaha. Hindi isinumpa ni Job ang kanyang Diyos nang mawala sa kanya ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Maging mga anak, nang mawala sa kanya, maging ang kalusugan, sinamba niyang patuloy ang nakikilala niyang soberenong Diyos. Niluwalhati niya ang kanyang pangalan. Pinatunayan niya na sa puso niya mas mahalagang Diyos. Gaya na rin ang sinasabi ng Diyos sa una pa malamang, sinasamba ako ni Job, hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil kinikilala niya akong Diyos niya. Opo, maraming hindi maunawaan si Job. Maraming tanong ang nananatili na nasa isipan niya. Pero alin po ang malinaw sa kanya? Doon sa Job chapter 23, beginning verse 8, behold, I go forward, but he is not there, and backward, but I cannot perceive him. On the left hand, where he doth work, but I cannot behold him. He hideth himself on the right hand, that I cannot see him. Again, ito yung perception ni Job. Verse 10, but he knoweth the way that I take. Yun yung klaro sa kanya. When he hath tried me, I shall come forth as gold. My foot hath held his steps, and his way have I kept, and not declined. Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food.
But he is in one mind, again recognizing the sovereignty of his God. But he is in one mind, and who can turn him? And what his soul desires, even that he doeth. For he performeth the thing that is appointed for me, and many such things are with him. Parang hindi ko nagagrasp ng buo ang ginagawa ng Diyos, pero alam kong may plano siya. At sapagkat marunong siya, mabuti siya, tapat siya, alam kong yung plano niya para sa akin, ay eventually maiintindihan ko na ginawa niya sa kabutihan, sa katapatan, sa karunungan. Amen? O sa gitna ng kadalamatian, anong ginawa ni Job na pwede nating gagawin? Lumuha po siya. Nagdalamhati po siya. Again, Job 1:20, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worship. Gaya na rin po ng nakita na natin kanina, hindi po ba? Na aware siya, he keeps track, sabi. Nasusundan niya ang lahat ng ating mga pagluha. Ang pagdadama po ng matinding kalungkutan, ang pagluha, ang pagdadalamhati ay hindi po tanda ng kawalan ng pananalig. It's okay to cry. Kung gusto mo at kailangan mong mapag-isa muna, it's okay to do that. Bakit? Dahil may damdamin po tayo. At tamang tugon lamang sa pain, tamang tugon lamang sa suffering, ang gayong pagkadama ng kalungkutan dahil hindi ka bato. At lalo namang hindi ka peke. Nangingiti ka kahit na nadudurog na ang puso mo. Pero sa gitna po ng mga pagluha at pagluluksa ni Job, sinamba pa rin niya, ulitin ko, saan? Sa gitna ng mga pagluha. Doon niya sinamba ang Diyos at patuloy siyang nagtiwala sa Kanya. In fact, ang sabi niya sa Job 13:15, though He slay me, bigay mo ang buhay ko kung kukunin mo na, I will trust in Him. I will continue to trust in Him. I will maintain my own ways before Him. Mga kapatid, magawa po nawa nating tularan ang halimbawa ni Job. Muli, going back to our passage, ano po ang encouragement na ibinibigay sa atin ng passage na ito upang huwag tayong tuluyang mapangibabawa ng takot at ng pangamba? Going back to verse 1, Isaiah 43, but now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, He that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name, thou art mine. Meaning, you belong to me. Brethren, in Israel's deep distress, their God speaks to them and identifies Himself as their creator. I have created thee. And as their former, or the one who formed thee, or them. Hindi lang yon. Ako rin ang iyong redeemer and owner. At alam mo ba na yun ka? Pagka sinasabi na tinatawag ka niya sa iyong pangalan, maalala mo nawa kung ano ka at sino ka sa harapan ng Diyos. Kung mananampalataya ka, sino ka? Ako ang nilikha ng Diyos. Ako ang kanyang inanyuan. Ako ang kanyang tinubos. Ako ang kanyang paghahari. Interestingly, yung word na created dito ay nagsasuggest na ito ay creation out of nothing.
Hindi po ba original creation language yon or terminology yon? Di ba gayon? Nang nilikha niya ang lahat, the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. Di ba gayon? At gayon ang itsura ng bayang Israel nang natagpuan sila ng Panginoon, nang makipagtipa ng Panginoon sa kanila. Ni hindi nga po sila isang malayang bansa. Wala silang lakas ni kakayahang magsarili. Wala silang pagkakakilanlan. Ano sila? Mga alipin sila sa Egypt. Kaya kung ano man sila naging, yan po ay malinaw na pawang bunga lamang ng masaganang awa at biyaya ng Diyos. Amen? At tayo ay gayon din. Paalala nga natin sa ating sarili. Lalo na kung nagkakaroon na tayo ng diwa na I deserve this and I deserve that. Ipaalala nga po natin, saan ba tayo nagmula? Meron po ba tayong halaga ng hiwalay sa Diyos? Nabukod dito, ang Diyos din po, anya, ang nagbigay anyo sa kanila. He that formed thee. Ang binabalikan naman po dito ay ang ginawang paglikha ng Diyos sa tao. Yun naman yung referensya in Genesis 2:7. Paano nilikha ng Diyos ang tao? Maingat niyang nilikha, detalyado niyang nilikha, detalyado niyang hinubog ang unang tao. At pinapaalala niya sa bayang Israel, gayon ko kayo hinubog. Hindi ko lang kayo basta nilikha. Somehow, parang ganito sinasabi niya, naupo ako, nagbigay ako ng oras, ng panahon upang detalyado. Yung pinaka-minutest detail ay pinansin ko. Sipin niyo yan, mga kapatid. Parang naaalala ko dito yung kung paano kumakalinga ang isang bagong ina sa kanyang anak. May buong ingat. Napaka-delicate ng hawak niya. Gayon, mga kapatid, ang pagtrato na ginawa ng Diyos sa bayang Israel. At kung gayon, di po ba dapat sapat na ito? Upang makadama sila na pinagpapahalagahan sila ng Diyos. Pero hindi lamang yun. Ang Diyos na lumikha sa kanila, ang Diyos na nagbigay anyo sa kanila, ay siya ring Diyos na tumubos sa kanila. Ipinapaalala po naman dito ni Prophet Isaiah sa bayang Israel kung paano sila tinubos ng Diyos, kung paano sila hinango mula sa matagal na panahon ng pagkakaalipin. Kung sa sarili lamang nilang lakas, kung sa sarili lamang nilang kakayahan, doon na po sana sila nabulok sa Egypt. Pero hindi po gayon ang nangyari. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya, hindi po ba larawan ito ng ating karanasan at kaugnayan sa Diyos? At pwede ko idagdag, lalo na, higit pa, kung paano tayo tinatrato ng Diyos. At kung higit pa, malinaw rin po ba sa atin na maliban na kaawaan tayo ng Diyos, mamamatay din po tayong alipin ng kasalanan? Talaga bang ikaw lang ang nagdala ng sarili mo dito? Talaga bang sa tingin mo, ikaw lang ang naglapit sa sarili mo sa Diyos? Hindi kung nauunawaan mo ang banal na kasulatan. Each step that you took ay ayon sa gabay at pag-alalay ng Diyos. Sa kanyang disenyo, kung sinasara niya lahat ng pinto
At itinitira na lamang niya ang isang bukas palapit sa kanya. Hindi ikaw ang may kagagawa nun, kundi ang Diyos. May mabuting ginagawa sa atin, ang kabiguan. Kung hindi nagdalang awa ang Diyos sa atin at hindi niya tayo tinubos, mamamatay na sana tayong kaaway ng Diyos. Amen? Mamamatay na sana tayo na patuloy na nasa ilalim ng poot na nakaamba sa atin. Parusa. Na wala tayong lakas at kakayahang bigyan ng direksyon ng ating buhay kung hindi nagdalang awa sa atin ang Diyos. Again, we are self-destruct. Amen? Kung tayo lang, sisirain natin ang ating sarili. At pagkatapong masira ang iyong sarili, nakangiti ka pa. Dahil wala kang kamalay-malay na sinisira mo na ang iyong sarili. Now, kung dahilan lamang po sa masaganang mga kaawaan ng Diyos, binata niya ang lahat para sa mga hindi karapat-dapat na gaya natin. Tinubos tayo ng Diyos ng kanyang sariling buhay. Tinubos tayo ng Diyos ng kanyang dalisay na dugo. Kung tayo po inangkin na niyang pag-aari niya dahil sa katubusang ito, again, you are mine. You belong to me. Ang tanong, logical na tanong, bakit ka matatakot? Magliliw man ng iba, magbago man ng iba, magtaksil man ng iba, mabayo man ng iba na tuparin ang kanilang ipinangako, mayroong isa na walang kondisyon na iniibig ka. Isaiah 43:4, nandun nyo. At dahil walang kondisyon ang pag-ibig na kanyang inilaan para sa iyo, makatitiyak ka na hindi ito magmamaliw, na hindi ito magbabago, na hindi ito kukupas. Kasama mo siya sa lahat ng sigwa, sa lahat ng unos, sa lahat ng mga pagbabago sa buhay mo. And ultimately, mga kapatid, kung mananampalataya ka, ipagtatagumpay ka niya. Subalit kung hindi ka mananampalataya, walang paraan na maangkin mo siya na ikaw ang aking manunubos, na ako'y pag-aari mo, na ako'y ipagtatagumpay mo. Mga kapatid, mga kaibigan, huwag nawa tayong magpatuloy sa ating kasalukuyang kalagayan. Magtumuling ka sa Diyos. Sa halimbawa ko kanina, mas bata sa akin, mas malakas sa akin ang aking pinsan. Subalit binawi ng Diyos ang kanyang buhay sa mga panahong pinaka hindi niya inaasahan. Huwag kang pakasiguro na kung ano ngayon ang kalagayan mo, gayon pa rin bukas. Magtumuling ka sa Diyos. Siya lamang tanging may kakayahan na magbigay ng direksyon at kahulugan sa iyong buhay. Magsasawa ka ng katitikim sa lahat ng pwedeng ialok ng sanlibutan at sa dulo, iiwanan kang hungkag at walang laman. Magtumulin tayo palapit sa ating Diyos. Wala nang pinakamasarap na marinig. Huwag kang matakot. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako. Amen.